Okay ilang gamit na natin to sa ng mega packaging. Good morning mga katanim. So dito muli tayo sa ating rooftop greenhouse. Ito yung mega packaging cups na ginagamit natin bilang ating taniman. Ito yung nag-hold ng ating mga tanim. Ito katulad nito. Yan. Katulad nito mga katanim. Ayan, di ba? So, yung cups ng mega packaging. Yan. Ngayon, mga katanim, marami pa rin ang nagpi-fail regarding dito sa pagpupunla, yung sowing. No? Ang failure mostly tinatago, no? Tinatakpan, hindi pinapaarawan. Kaya madalas yung tanim mo na lettuce mukhang toge. 'Di ba? Kasi after sowing, itatago muna o tatakpan, kakalimutan ng how many days. Pag binuksan, wala na. Toge na. Kasi nagse-search na siya ng light, naghahanap na ng sunlight. So ngayon ang gagawin natin, ito yung tamang pamamaraan. Ituturo ko na sa inyo yung tamang pamamaraan. No? Dapat kasi pagkatanim nyo mga katanim, dyan nyo na ilagay kung saan siya lalaki. Huwag nyo nang takpan para ma-expose na siya mga katanim. No? Ma-expose na siya doon sa environment na kakalakihan niya. Since lettuce lang naman ito mga katanim, no need ito takpan. Ang mga tinatakpan lang natin, ito mga cucurbits, yung mga makakapal yung balat. Ayan. No? So, ganon mga katanim. Well, may mga seeds ako dito. Kagaya nito, ito sa katanim store. Meron tayo ditong kangkong. Meron din tayong pechay. Uy, kundiman. Ito yung kundiman, yung kamukha ng bagong Batavia natin. Kaya nga kundiman ulneti, ano nga ba? Then meron tayong kristala. Ayan, yung cristaletus. Pero itong dalawa na to, hindi ito pelletized seeds. Ano yan katanim? Ito ay raw seeds, mga katanim. Itong dalawa na to. So, mas cheaper ito, no? So, yan. Ito na pechay, Chinese kangkong, yung bok choy. Ito yung magandang itanim ngayong summer. Bakit? Halimbawa, kayo mga katanim, ramdam nyo na yung init sa greenhouse nyo kasi hindi nyo napanood yung old video ko na ginawa kong video na prior gumawa ng greenhouse. Yun yung tips ko. Ano yun? Dapat taasan ang greenhouse. Bakit? Hot air goes up, kukulob yan dyan kapag hindi mataas ang bubong ng greenhouse mo. Katanim, prone sa bagyo. Yes, pero kung tama ang design, true and true lang yung hangin. Ayan na. So, lab yan. So, ito mga katanim, available ito sa katanim store. Bok choy, pechay, kangkong. Ito yung best itanim ngayon, summer. Bakit? Kung ako pa pipiliin dito, magbobok choy ako. Bakit mga katanim? Mahal ang kilo. No? Tsaka bibihira ito sa market. Unlike dito sa pechay, well, at least makakapag makapagulay ka, and then pati itong kangkong. So, itong mga to, picture na ito dito sa amin. Ito dito. Yung pechay na yan, picture yan dyan, no? Ito. Tingnan mo yung germination table. Itong kangkong, dito rin yan, sa likod ko. Yung kratki. Unlimited kangkong natin. Then, itong bok choy yan, no? Kita nyo yung NFT ko. Dyan yan. So, ito na mga pictures ito. Kasi ito na, tinanim ko na ito dito, mga katanim. Then, may sweet basil naman. Ito naman yon. Okay? Cut lang. Tuloy-tuloy lang. Then, kundiman and kristala. Well, sige, try natin isowing itong mga ito. No? Subukan natin itong kristala at saka kundiman. Ito muna ipapakita ko sa inyo. Ito yung dalawang lettuce natin na raw seeds. Ano yung raw seeds? Okay, ganito kasi yung mga katanim. Kapag pelletized, kagaya nitong olmeti, ayan, no? Kagaya niya ng olmeti, pelletized seeds yan, ganyan. Nakita ba? Oh, ito sa katanim store yan, okay? Yan yung makita nyong seed sa katanim store. Okay?
Ito naman kristala at saka kundiman, hindi yan pelletize. Buksan natin. Okay. Para makita nyo. Yan. Ito yung kundiman. Tingnan mo. Lettuce yan ha. Pero ito, lettuce din to. Ito yung si Olmeti, ganyan siya. Yan ang pagkakaiba niya, mga katanim. Kita nyo yun? Di ba? Oo. Ibang iba. So, yan yung tawag dyan pag ganyan, no? Bare seeds o raw seeds. Paano itatanim yan? Hirap hawakan? Yes. Actually, nakapanood ako niyan, no? Doon sa Tagaytay. No? Shout out kay Pebco. No? Kay Pebco dati. Actually, naging consultant ako noon. Inayos ko yung greenhouse nila. Doon ko nakita yan kung paano sinusowing. So, tingnan naman natin tong ating kristala. So, kristala, ibig sabihin kristala, kaya kristala kay crystal lettuce. So, yan si kristala. Itim naman siya, puti. Yun. Okay. Paano isowing yan? Ang iba mga katanim, doon sa Pebco na kunikwento ko sa inyo, meron silang barbecue stick. So, ang barbecue stick, mga katanim, manipis yung dulo. Di ba? Yung dulo nito, mga katanim, napakanipis. Kasing liit lang noon. Paano yun? Kasing nipis lang, kasing liit lang banana cue stick, binabasa ng konti. Pag nabasa ng konti, ididikit yan dyan, sabay pinupunas, didikit, ipupunas, didikit, pinupunas. So, kailangan din pa magbutas dyan, mga katanim? Yes. Kailangan din butasan, ganyan. Okay? Yan. Kailangan ganyan lang din. Kung ano yung ginagawa natin doon sa mga pelletized seeds natin, ganun din dito. Yan. Okay? Okay? So, after mo butasan ng ganyan, mga katanim, pwede mo nang ilagay yung buto. So, paano ilinalagay ito doon sa maliit na flat na lagayan? Halimbawa, yung takip nung natin, na mga lock and lock or yung mga microwavable na plastic, doon nilalagay. Tapos, ang gagawin niya, kukuha siya ng banana cue stick, barbecue stick kasi maliit yung dulo. Diba, ito yung flat na lagayan. Basa yun, ididikit niya dito. Since wala tayo nun, dahil di tayo makabili ng banana cue, sus kay Roman, no? Walang pangbili ng barbecue. Ihuhulog na lang natin mano-mano. Ganyan lang. O, kukuha ka ng isa, hulog mo dyan. Okay? Ihulog mo. Okay? Yan. O, ganyan lang ginawa ko ngayon. Okay. So, ito, alam natin ito. Ito ay kristala. So, may sobra. Yan. Mga katanim, paalala lang, kapag magtatanim kayo ng lettuce, no? Kapag magtatanim kayo, huwag nyo ilalabas itong lahat ng to doon sa ref nyo. Kukuha ka lang ng exact amount. No? Bakit? Kapag naiwanan mo yan, katulad nito, maaraw na, mainit na. Kapag ito nainitan, yung iba mong mga buto katulad nito, wala. Ito, for the sake of video, linabas ko, no? Pero dapat doon ka sa rep. Paano yun? Doon, kukuha ka lang, ilan itatanim mo ngayon? Alam mo naman ang couch itatanim mo di ba? So, ngayon, di ka man sabihin natin, 100 lang. 100 lang ilabas mo. Di ba? Yung buto lang na yun na itatanim mo ngayon, yun lang yung ilalabas mo. Okay? So, naitanim ko na yung kristala. Saan yung kristala? Ito. Kailangan natin lagyan ng label. Okay? So, ang date ngayon ay March 1. March 1 na ngayon, ha? So, lalagyan ko to ng kristala. Yan, makikita nyo yung handwritten ni katanim. So, March 1. Okay. Ibig sabihin yan, kristala tinanim ko, March 1 ang sowing date ko. So, doon ko na makikita kung ilan yung days na yan. Okay, ilagyan ng label. O, may magtatanong saan nabili ng label. O, wala niyan sa katanim store. Ngayon, mga katanim, anong next? Itatanim din natin tong kundiman para makita nyo rin kung paano itinatanim. Ganun lang din, katulad dito. Bubutasan din natin to. Yan. Okay? Then, kukuha ka lang ng exact amount. Okay? Pero dapat doon sa rep. No?
Tapos para maibalik mo kaagad. Okay? Sa may mga pambili ng barbecue, para lang makuha yung barbecue stick, well, go on, no? Ako, wala yung budget ba? Walang budget pambili ng barbecue. So, di tayo makapag tusok-tusok ng ganon, tapos papahid. Basa naman yun ulit, gaganon ulit, papahid, no? Magaling yun, hanggang sa bumilis na siya. Ang bilis-bilis na niyang ganon, kung paano niya ginagawa yan. Ako, hinahawakan ko lang ganyan, yan. Tapos ihuhulog. Ilang percent germination? Well, lahat naman ng seeds natin, mayroon sinasabi na 90 to 98%, ganon, no? Ilan ba ang laman ng isang packaging? Yan, mga tanong kaagad, no? Approximately, nando naman sa description yan, doon sa Shopee natin, no? Doon sa, natin, sa Katanim Store, no? Nando naman yung, kung ilan ang number of seeds. Nakalagay dito, approximately 500 seeds. Paano yung kristal? Yung kristala, ganon din, no? 500 seeds, 90% germination rate. Okay, so babalik natin to dito. So nakapagtanim na tayo ng kristala at kundiman. Ngayon wala pang label yung ating kundiman. So ile-label natin, di ba? Label natin to. Kundiman March 1. Okay na. Ano ba ang sunod? Okay na. So, ganyan ang pagso nung ating mga raw seeds. Paano naman itong pelletize? Mas madali ito, di ba? So, ganyan lang. Bubutasan mo lang. Okay? Nakabutas mo. Ihulog mo lang yung buto. Paano ihulog? Ganun lang din. Ito mas madali ito kasi nga mas malaki, mas madali pudyutin. Gapudyot lang baga. Ganyan. Tapos ihulog mo lang yan dyan. So, meron ka ng Olmeti. Okay na. Yan yung Olmeti galing sa Katanim Store. So, ganyan lang. Hinulog mo lang ganyan. Mayroon doon. Okay na. So, meron ka ng Olmeti. Ano pa ang susunod natin? Yung bok choy. Ito yung bok choy. Taniman din natin ang bok choy. Dito tayo. Yan. Okay? Butasan ulit. Pag nabutasan, ihulog ang seeds. Ito malilit ang seeds nito mga katanim, no? Pero hindi siya katulad ng ating lettuce. So ito yung bok choy, approximately 750 seeds available sa Katanim Store. Okay? So ayan na Ito na yan Kaya kung makikita nyo ito mga katanim. Yan. Kita nyo ba yan? Ihuhulog ko na isa-isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, nahulog ko na. Then, lagyan natin ng label. Bok choy. March 1. Ayan. Ngayon, after nito, anong gagawin? Babasain natin ng tubig, mga katanim. Diyan muna yan. Diyan na yan. Nakapwesto. No? Kung paano kung kratki katanim, okay, ganitong kratki. Kukuha tayo ng box. Example, itong box. Yan, kratki, mga katanim. Ito, box ng mega packaging. Ito yung ating katanim box. Pagkatapos mo itanim ito mga katanim, natanim mo na, nahulog mo na. Yung Olmeti, di mo na label. Later na lang, no? So, dito mga katanim, sa area ko na to, ang germination area ko,
ay same halos ng NFT. Nagpo-flow ang tubig, then madidrain siya. Ang flowing niya parang NFT lang din, no? Parang NFT lang din. Ngayon mga katanim, paano yung Kratky? Diba? Kasi ito, bok choy, kristala, kundiman, ulmeti, di natin na-label ang ulmeti. Paano kung Kratky ako katanim? So, ang first day, ito, nag-sowing ako ngayon, babasain ko yan ng tubig. No, para ma-trigger na mag-germinate. Ganon din sa Kratky, ilalagay ko lang ito doon sa box. May tubig na ba? Walang tubig. Ito sa katanim box, ilalagay ko lang yan. Walang tubig. Pero babasain ko lang. On top. Spray. Huwag yung garden hose. Ayan. Siyempre yung sprayer mo, yung pangpulyar. Diba? Mayroon tayong link kung wala kayong pangpulyar na maganda, yung di battery na. I-charge yun ng battery. Walang kahirap-hirap. Di ka magaganon. No? Ginawa ko pa ang pushcart eh. Yun yung pang-spray mo. Hanggang mabasa yung ibabaw. No? Babalikan mo lang 3 days pero naaarawan na siya. Okay? 3 araw. Hahayaan mo ng 3 araw. So first day ngayon, second day, third day, ika-4th day, saka mo lalagyan ng Natsol. Full strength na 2ml-A, 2ml-B nung Kiss Plus. Yung premix natin, yung hinalo natin, yung minekos-mekos natin. All in, all out, binuhos lang natin yun. Separate ang A, separate ang B. May iron na kasama yan. Nandun din sa katanim store. Love yan. Di ba? So, ganon. No? Bakit 2ml-A, 2ml-B? Ayusin ang pH, gumamit ng katanim pH down para mas tipid. Yan. Ika-4th day natin gagawin yun. Lalagyan mo na ng tawag doon bottom drenching. At may video din ako dyan. So actually meron tayong step by step process. No? Transfer of technology na ito mga katanim. Kung ano yung ginagawa ko dito sa aking greenhouse, dito sa rooftop ko, yun din ang itinuro ko. So ganun lang ang sowing nito. Babasain ko lang to sa ibabaw. Okay? After mabasa, ika-4th day na, mayroon tayong interactions dito. Hayaan mo yan, tumubo. Paano ika-4th day? Anong gagawin doon ika-4th day? Yun yung gagawin natin mga katanim, ang pagbo-bottom drenching. Half strength pa ba? Wala nang half strength. No. Half strength kasi di mo kabisado yung ginawa ng formulator na yon, pabago-bago eh. Diba? Isa babaguhin niya, lalagyan ng, ewan ko ba, kaya dito sa case sigurado ka. Yan na. Okay? Full strength agad 2 ml. Bakit 2 ml katanim? Para dumami ka agad ang dahon. 'Di ba? Mas madahon. Yan, okay? So yan, love yan. Well, after that, ika-7th day pwede ka na magpulyar. Well, meron tayong ilalabas na biostimulant. Ayan, yung biostimulant natin, yun yung pangpulyar natin para mas madami ang dahon, siksik sa dahon, no? Parang initiate natin yung yung pagdahon niya. Okay? Para seedling pa lang mas madami ng dahon. At pag linipat natin sa NFT or sa Kratky, doon na siya magpapalapad ng dahon, no? Another biostimulant yun nandun. No? Dito tinuruan natin ang tanim na mag-initiate ng madaming dahon. Okay, kaso madaming ang dahon, hindi naman makapag-expand, di ba? Hindi naman makapaglaki. Kasi siyempre seedling pa lang, ano yung pinofocus niya dito? Dahon at saka roots. Paglipat natin doon after 20 days, mga katanim, no? After 20 days, ililipat natin sa ating mga channels, doon sa ating mga NFT natin. Okay? O kaya dito sa Kratky. Kasi 2020 tayo 20 days dito. Pakalipat natin doon natin ipapa-expand, doon natin papalakihin. Again, biostimulant din yun. No? Ganon din dito sa ating mga Kratky. Well, bakante na to, tanim ulit tayo. We don't wait mga katanim. No? Para tuloy-tuloy mayroon tayong continuity at sure ang success kapag ganyan. Di ka pa nakapag-harvest, may punla ka na kaagad. Ganyan sa hydroponics. Pagka-harvest mo, 20 days na ulit ito, lipat mo doon. Well, makikita nyo mga katanim after nyo magamit yung biostimulant. No? Hindi ko sinasabi na 30 days, hindi ganun, no? Still, no, biology tayo. No? Hindi tayo factory. No? Hindi ito hype mga katanim, sa makatotohanan lang.
Again, depende na sa selling point nyo. Yung added value na ginawa nating biostimulant, nasa sa inyo na kung kailan kayo magde-decide. Pwede ito, para to sa 3 for 100. Total per cup naman ako. Love, di ba? Katanim, per kilo talagang bentahan ko. Halos umuubos ako na 6 na heads. O kaya 5 heads. Kaya natin gawin 4. Biostimulant lang yan. No? At saka ang kagandahan dyan mga katanim, kapag gumamit ka ng biostimulant, no? Ma-shorten man natin ng kahit 5 days yung 40 days natin maging 35 o kaya sabihin natin 38 na lang mga katanim. At ganito nakalaki. Aba, no? Yung months noon, kapag naipon yung compounded days noon, aba maganda-ganda yan, no? Ilan cycle ang matitipid natin, yung maaan natin, magagawa sa isang taon. Di ba? Isipin mo yun mga katanim. Halimbawa, makapag-harvest ka in just 38 days. How many 38 days? No? In 1 year. Pero ang ginagawa natin, hindi lang dinidivide natin into 2. Halimbawa, 40 days, 2020. Paano kung 38? No? At saka ang laki-laki. Makukuha natin 4 na piraso because of biostimulant. Di ba? Yun yung added value. Kasi agripreneur na tayo mga katanim. Hindi lang tayo basta nagtatanim. No? Agripreneur tayo, dapat we add value. Magastos ang buto katanim, magastos sa mga labor ang ating kukupit. Di ba? Nandiyan na lahat. Compounded lahat sa isang cups Di ba? Paano kung ang buto natin, nagagastos natin sa 1 kilo, 6? So, that will be kung 2 pesos, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Di ba? 12 pesos kaagad sa 1 kilo. 6. Di ba? Magkano? Yung selling mo, for example, is 180. Less ka na kaagad sa buto na 12 pesos. Samantala, kung 4 na piraso lang yan, diba? May saving ka na kaagad. Diba? Yun love yan. So, ito yung sowing. After nito, babasain ha. Babasain. Ang tops. Bukas baka babasain. Hindi na nga wala na nga gagawin. 4th day mo na. Tsaka mo balikan, bottom drenching na, Kiss Plus na. Naintindihan yun? Yan ha. So, ito mga katanim. Ito yung bok choy natin. Yan, may kangkong pa nga tayo. Yung kangkong naman dito mga katanim, may nagtatanong ulit sa akin, paano mo tinatanim yung kangkong? Well, 3 sa isang baso. Nasaan yung aking ano? So, ito. Ito yung kangkong. Pag magtatanim ka ng kangkong, 1, 2, 3. Bakit 3 lang? Kasi later on, katanim, dadami na yan. Dadami yan. Paano dadami? Pag kinat mo yan, sasanga yan. So, ganyan magtanim ng kangkong. Okay? Paano basil? Actually, ang basil, pinupunla ko lang to doon sa isang cup o kaya sa germination area. Madami. Kahit sa isang cup, madami. Then, tinatransplant ko na lang katulad nito. Kahit ito na, kinakat ko na lang, tinutusok ko, ganun lang din Love, di ba? So, yan mga katanim ha. So, kindly share the video mga katanim. Ayan, para ang iba ay matuto din. No, marami ang nagpipild. Ang seeds ilagay palagi sa ref. Ayan, huwag ibibilad, huwag papaarawan. Pag nito, ilagay mo sa lock and lock doon sa airtight. No? Saka mo ilagay sa ref. Pag magsosowing ka, kukunin mo lang yung amount na isusowing mo. Huwag mo ilalabas, huwag mo dadalhin lahat to sa greenhouse mo. Huwag mong gagawin yan. Pag naiwanan mo yan at nainitan, wala na yan. Mahirapan ka na. Sabihin mo, di na ulit nag-germinate. Palpak yung binibentang seeds, pa na social media. Diba? Ipopost mo pa. Pero may kasalanan, ikaw din. Ayan, ha? So, love yan, mga katanim. No? Kindly share the video. No? Ayan. So ito na nga mga katanim, March 3 ngayon. Ayan, ito na yung pechay. Ayan na yung pechay. Okay.
Then bok choy. Yan. So March 3, no? So lahat ng seeds na to ay available sa Katanim Store. Okay. So yan, no. Okay, di pa tayo magbo-bottom drenching ha. Bukas pa ang bottom drenching natin. Sa mga naka-kratky dyan, okay, bukas pa ang bottom drenching. So ito kristala. O, ayan ang kristala natin, no? Okay, then kundiman. Ayan ang kundiman natin. Then ulmeti ulit. So ganyan lang, oh. Hindi tinabunan. Niyaan lang, no? Dito na kaagad sa greenhouse. Kung saan mo siya papalakihin, diyan mo na ilagay. Ayan. So ganyan lang, okay? Kapag ganito na mga katanim, March 4 na ngayon mga katanim, kapag ganito na, bottom drenching na natin to, no? So yan, ang bottom drenching ay 2ml A, 2ml B, or kung may metro kayo mas maganda, 1.2 EC. Yan, ganyan ang ano mga katanim, pwede nang i-bottom drenching. So direct sowing ito mga katanim.